Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Philippine-US Maritime Activity, sinalubong ng sama ng panahon at Chinese vessels. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Apat na Chinese vessels ang tila nagmanman sa pinakahuling Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at Amerika sa paligid ng Pao de Masinloc. Ito ang unang MCA o Joint Military Drills na magkaalyado sa bisinidad ng kung tawagin din na Scarborough Panatag Shoal. Wala na madiskubre at alasin din kalaunan ang illegal structure ng China sa loob ng nabanggit na bahura. Target sanang lumapit hanggang sa 20 nautical miles ng Philippine Armed Forces at United States Coast Guard sa Pao de Masinloc, pero wala pang 50 nautical miles ang layo sa traditional fishing ground. Isang Chinese warship at 3 China Coast Guard vessels na ang nagkalat sa radar ng sinakyan nating BRP Antonio Luna. Sabi ng commanding officer ng barko na si Captain Genman Forte, hindi man dumikit sa mga Pinoy ay 2 araw namang bumuntot sa grupo ang People's Liberation Army warship, isang Jiangkai class na may bow number 555. Ganun pa rin sila karami kapag lumalapit kami dito. Kagaya ngayon, 4 yung sumusunod sa atin na barko nila, 3 Coast Guard at saka isang frigate. Pinutol ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at US counterpart ng MCA at ilang aktibidad din ang hindi itinuloy pa sa dapat sana 3 araw. Pero hindi ito dahil sa presensya ng China, kundi dahil sa masamang panahong dala ng posibleng maging bagyong Henry na ngayon pa lamang ay nagpapaulan at nagpapataas na ng alon sa kanluran ng Zambales. Sa katunayan ay tagumpay pa rin ang Division Tactics, photo exercise at search and rescue simulation. Ayon kay Monforte, bahagi na ito ng pagtalima nila sa AFP na planong mas madalas sa pagpapatrolya sa bisinidad ng nabanggit na teritoryo. Na-maintain namin yung presence area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paiktingin pa yung pagpatrol sa BDN. Maliban sa Antonio Luna, sumabak din sa MCA ang Naval Helicopter AW-109 at PCG vessels na BRP Melchor Aquino at BRP Capones sa bahagi ng Estados Unidos. Muli nitong ipinadala ang Coast Guard cutters na Charles Moulthrop at Emlyn Tunnel. Nakadesenyo ang huling drills hindi para sa warfare, kundi para hasain ang kakayahan at interoperability ng mga kasamang Coast Guard vessel sa dagat. Mula sa West Philippine Sea, para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, NCRPO, wala pang desisyon sa posibleng dispersal ng INC rally. Wala pang desisyon ng National Capital Region Police Office kung magkakaroon ng dispersal sa pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument at Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Martes. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, patuloy ang pakikipagpulong ng pulisya sa mga organizer, at wala pang itinakdang oras para sa posibleng dispersal, habang nagpapatuloy ang koordinasyon. Sa ngayon po, wala pa po tayong pag-uusap. Kung magkakaroon po tayo ng dispersal, hindi pa po konkreto yung pag-uusap ng ating mga organizers. Ganun din po yung pamunuan po ng TNT. So may ongoing talks between the leaders and the organizer and the police of that rally? Yes po, patuloy po yung ating pag-uusap regarding po sa kanilang ginawang pagtitipon ngayong araw. Okay. But until when will you wait? And hanggang kailan po kayo mag-iintay? Wala po pa tayong mabibigay na definite na oras, pero patuloy po yung pag-uusap na ginagawa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.